Sabi siguro ng Diyos, bigyan nga natin leksyon nito si Marcos dahil nagbulag-bulagan sa pagka-presidente niya. Opo. Bigyan nga natin ng leksyon, paulanin natin ng todo at para maprubahan yung pinagyabang niya na 5,500 flood control projects. O, bumaha ng todo. So, doon niya na-realize, wala naman palang flood control. Opo. So, sinong may kagagawan? Siya kasi hindi niya pinag-aralan yung pinirmahan niya na budget na pagka-pirma niya doon, maging General Appropriations Act na yon, mali-release yung mga pera na yan at nilustay ng mga kontraktor. Of course, these contractors, ang usap-usapan dyan, karamihan dyan, nagbibigay na ng advance doon sa mga tao na may responsibilidad na mag-insert ng mga pondo. So, nakakatakot itong nangyayari ngayon sa ating bansa. In 3 years' time, 1.2 trillion. In 15 years, total of 1.9 trillion, MJ. Galing yan kay Ping Lacson. Kakampi ni Marcos yan si Ping Lacson, di ba? Sa issue po ng flood control, kayo po ay dating congressman. Ano po itong naririnig na pag nalalahat kasi, sir, pag sinabing congressman equals flood control equals corruption. Ano pa sa iyong stock knowledge, sir, yung galawan dyan sa flood control at bakit nagagamit yung issue na yan para gatasan yung pondo ng bayan? Well, malaking diferensya nung panahon namin at ngayon. You know, in fact, Senator Ping Lacson said it in a way of comparison. Ang sinabi ni Senator Ping Lacson ay for the last 15 years from I think 15 years before this issue, ang nagasto na pera sa flood control ay 1.9 trillion, no? At doon sa 15 years na yan, sa 3 taon magmula ng 2023 up to 2025, ang nagastos ay 1.2 trillion. So, kung i-minus mo yung 1.2 trillion sa 1.9 trillion, mukhang 1.2 trillion sa 3 taon lamang. So, talagang nakakatakot na MJ ang paglustay ng pera ng bayan at napunta sa... Kasi nung kami ang mga members ng Congress, ang allocation, in fact, this was already decided. Kasi nagkaroon nga ng Janet Napoles. Ito, times 200% ang laki ng pera. 70 million lang yung allotted for PDAP noon. Ngayon, billion-billion bawat congressman. Diba? Nakakatakot. Tapos, very clear na maraming insertions. And this has been proven. Tapos yung there are findings now na yung BICAM report ay mga blanco ang nilalagay. At pinipill up lamang after the BICAM has already then there is that mention of Toby Chanco tungkol diyan sa small committee. So there are really indications that corruption has been going on and money from the national NEP, National Expenditure Program, are being funneled to the program para ibibigay sa flood control. So nakakatakot at the President himself, although sinasabi ng Pangulo, mahiya kayo, pero dapat sinama niya ang sarili niya, MJ, di ba? Mahiya tayo kasi wala namang corruption sa flood control kung hindi nirelease ni Marcos at bago niya nirelease, pinirmahan niya yung General Appropriations Act.
2023 pa lang, dapat dumaan sa kanya yung GAB, yung General Appropriations Bill. Dapat nakita na niya yung katakot-takot na amount na napunta sa flood control funds. 200 billion plus or almost 300. Dapat kung presidente ka, nakita mo yung NEP at nakita mo yung final General Appropriations Bill, hindi ka ba magtatanong kung Pangulo ka ng bansa? Hindi mo Opo. ba tanungin, Secretary Pangandaman, paano ito nangyari na dinagdagan yung saan papunta itong flood control funds na ito? Wala siyang ginawang ganon. Pinabayaan niya at probably hindi dahil sa incompetence niya, hindi niya binasa yung General Appropriations Bill, basta pirma na lang siya. Tapos 2024, nung SONA pinagyabang pa niya na we have 5,500 flood control. This will provide lunas, maka-provide ito ng lunas ng baha at palakpakan lahat yung mga psychopaths doon sa kanyang SONA. Tapos after 1 week, MJ, biglang nag-ulan. Sabi siguro ng Diyos, bigyan nga natin leksyon nito si Marcos dahil nagbulag-bulagan sa pagka-presidente niya. Opo. Bigyan nga natin ng leksyon, paulanin natin ng todo at para maprobahan yung pinagyabang niya na 5,500 flood control projects. Bumaha ng todo. So, doon niya na-realize, wala naman palang flood control. Opo. So, sinong may kagagawan? Siya kasi hindi niya pinag-aralan yung pinirmahan niya na budget na pagka-pirma niya doon, maging General Appropriations Act na yon, mali-release yung mga pera na yan at nilustay ng mga contractor. Of course, these contractors, ang usap-usapan dyan, karamihan dyan, nagbibigay na ng advance doon sa mga tao na may responsibilidad na mag-insert ng mga pondo. So, nakakatakot itong nangyayari ngayon sa ating bansa. In 3 years' time, 1.2 trillion. In 15 years, total of 1.9 trillion, MJ. Opo. Galing yan kay Ping Lacson. Kakampi ni Marcos yan si Ping Lacson, di ba? Opo, attorney, huli na lang. Baka may panawagan kayo, sir, sa iba pa po na mga witness, sa iba pa pong mga kababayan natin, no, na may alam hinggil po dito sa mga final po ninyo against Senator Ontiveros. Sir, nasa inyo po ang pagkakataon at mensahe po ninyo sa taong bayan. Well, mga kababayan, ito pong hinain namin na complaint sa ethics. Hindi po ito personal sa amin. This will just forewarn other members of the legislature na wag sanang gamitin yung karapatan nila bilang legislator in the inquiry in aid of legislation na gagamitin ang ating mga kababayan na magsinungaling sa mga hearings. Kung may iba pa tayo, hindi lang, we're not talking of the Senate, lalo na ngayon, maraming inquiry in aid of legislation, tulad nitong TRICOM, ito si Terry Ridon, tulad nito, siya na ngayon ang may pasimuno ng itong TRICOM na ito. Sinabi na nga ng anak ng Pangulo na hindi tayo dapat ang mag-imbestiga sa ating sarili. Wala tayong credibility because we will be investigating our own members. And yet, tinuloy pa rin nila yung TRICOM tulad nung member ng isang committee sa TRICOM, yung si Congressman Momo. How can you investigate? I have documents to show na he is also a contractor. So, how can a contractor leading an investigation conduct a hearing to investigate himself? So, mga kababayan, siguro tulungan po natin
Ngayon, ang ating Pangulo, kasi maski siyang may kasalanan, pero siguro gusto natin bigyan siya ng tsansa na malabas yung mga salarin sa paglustay ng ating salapi. Ibubulgar po natin kung sino yung mga district engineers, sino yung mga kasabwat ng mga congressman sa distrito nyo, na mga contractors themselves. Dapat i-report natin kay Senator Marcoleta para matuntunan ang mga salarin sa paglustay ng trilyon-trilyon na salapi ng ating mga kababayan.